The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea. They were fishermen. Jesus said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." Then they left their nets and followed him. He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets. Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Katatapos lang po kahapon ng Christmas season at ngayon naman po dumako tayo sa ordinary time. And I mentioned a while ago at the introduction to the Mass that ordinary time marks the narration of the public ministry of Jesus. And we heard in the Gospel that Jesus started proclaiming the Gospel. Dahil yan po ang isa sa mga misyon ng ating Panginoon, bahagi ng kanyang public ministry, ang ipahayag ang salita ng Diyos. And of course, sa kanyang pagtupad sa tungkulin na iniatang sa kanya ng Diyos, kailangan niya ng mga katuwang. Kaya naman sa Gospel, siya ay tumawag na ng kanyang mga alagad. So these are the apostles. 4 of them were called, and they will be collaborators of Jesus in fulfilling His public ministry. Kaya sa mga susunod na araw, mapapakinggan natin yung mga pagpapagaling sa mga may sakit at kung papaano din naman na tumutulong yung mga alagad o apostol ni Kristo at sila ay dumako sa iba't ibang bahagi ng Galilea para maka-reach out sa mas nangangailangan sa kanila. Kasama din sa public ministry ay yung pagharap doon po sa mga bumabatikos sa kanila. Hindi niya ito tinalikuran, bagkus ito ay tahasan niyang hinarap para sagutin ang mga paratang. So, today, we are starting with this beautiful picture or image of Christ doing His, ministry and with the help of the disciples or apostles. Dito po na-realize ko na ang pagtugon sa panawagan ng Panginoon ay nangangailangan ng pagdedesisyon. Yung pong mga apostol sa kanilang pagdedesisyon ay nabago yung course ng kanilang buhay. You have to understand that they were fishermen, yun na yung kanilang buhay. Pagkagising nila sa umaga, pumapalaot para mangisda. Bago matulog, magpapahinga ng konti, tapos matutulog, and then yun ang routine. Pupunta na naman sa pangingisda. And yet, nung sila ay tinawag ni Jesus, na bago yung takbo ng kanilang buhay. So when you respond to the invitation of Jesus to be His follower, mababago talaga dapat ang iyong buhay. Ngayon, curious lang ako kung yung mga napakaraming deboto ng mga kapatid natin sa Poon Mang Nazareno o di kaya sa Santo Niño o kahit na ano pa man ng mga santo. Sila naman ay tinatawag natin ng mga ardent devotees. Ano kaya yung nabago sa kanilang buhay? Yun ay malaking tanong. Ano kaya yung, kumbaga nakita natin na kakaiba na sa kanilang buhay when they began doing the devotion? Kasi yung devotion, it's a form of following. Yung devotion, it's a form not only of prayer, but it is a form of committing yourself to following God, or maybe even the saints. Sabi ko nga yung devotion is actually imitation. Imitation of the saint, imitation of Jesus, imitation of the Blessed Mother. Pero yun nga, when you decide to become one, to imitate Jesus, the saints, the Blessed Mother, ano yung nabago kaya? So today, I'm also going to pose that question. Ano kaya ang pwedeng mabago sa buhay natin kung sakali mang tayo ay tumugon na
sa panawagan ng Diyos. Many of you here, come to hear the Eucharist almost every day. And I guess, yung devotion na yan sa Eucharist, hindi lang yan parang naging ritual na sinusunod mo, o di kaya yan ay naging bahagi na ng schedule mo, kundi pagbibigay niyo ho yan ng yes sa panawagan ng Diyos. So kung kayo ay araw-araw andi dito sa EDSA Shrine, dumadalo sa misa, nakikiisa sa sakripisyo ng Panginoon, what has changed? Or is that life that you have changed for God? Yun lang po ang simpleng tanong para at least habang umuusad tayo sa ating pamimintuho o di kaya sa pagbibigay ng ating pananampalataya sa Diyos, yan katulad ng mga apostol, merong life-changing event sa buhay natin na may bearing kung papaano pa mai-strengthen ang relationship natin sa Diyos. And I hope and pray that with this simple and yet existential question, our mission in life may also be clearer in the process. Amen.